Ako po si Maria Batang, batilyo po sa Fishport, 30 anyos na po ako. Ako po nagbabatilyo po sa banyera po, nagbubuhat. Tapos inaabutan lang po ako. Kung magkano binibigay po sa akin, tinatanggap ko na lang po. Yung naghihila lang pong banyera po, naglalagay kami ng tali sa kamay. At kung marami, hindi ko po kaya, hinihila ko na lang po. Tapos po, kung nakakating na po kami sa pesto ng may-ari, din lang po, niiwan ko na lang, tapos binabayaran po ako. Hindi nila ako pinapinaano dyan, simisingit dyan kasi sinasabihan nila ako na nakamarunong ka naman maskarte, huwag ka lang tumulong dito, huwag ka lang magbalat kasi pabayaan mo na sa amin to. Kasi kumikita ka dyan, paano nakaka-150 ka dyan. Naghahanap po ako ng panggabi ditong tindera. Wala na silang bakante daw po kasi may tindera na nila. Ang ginagawa ko lang talaga, pinag-isipan ko, wala na akong magagawa, doon na lang talaga ako. Anong batilyo talaga ako. Tulad nga, kung minsan hindi nagbibigay sila, kung wala silang natabing pera, ay lang po binibigay sa akin puset, binibigyan po ako 1 kilo po. Hihintay ko lang po kung may nilalaglag po. Tapos kung di lang napapansin na nilalaglag 1 piraso, kaya 2 pirasong puset, hindi na napapansin, ako na lang dumadampot. Tapos hindi mo ako pinapagalitan. Parang pinababayaan na lang po ako. Saka pinaparte. Pagpungit ko, hiniipon ko muna po. Kung nakakarami na, pwede tinitimbang ko po yan. 1 kilo, ayun. Minsan, kanina, nakakilala ko, bilinta ko yung halaga 150. 1 kilo po yun. Ay binili nga po, binayaran nga po. Ayun lang. Tapos may natira pa ako sa isang balon, hindi naubos. Bala na, gawin na lang pang-ulam po. Tagal na po, hindi ko na mabilang kung ilang taon naman kami dito. Kasi maliit pa kami, 8 taon, sinama na akong tatay dito. Kasi ngayong araw po, buhay pa papa ko, nagtatrabaho po dito tatay ko, driver, yung papajakte, Saigar. Yung may amo siya ng papa ko, may amo sila dito, namamakyaw ng sugpo, maliit ang hipon. Eh sabi ng tatay ko, na kung dumating ng araw na wala ako, ito ka dinala para matuto ka na lumaki ka, dalaga ka, may asawa ka, kaanak ka, dito mo buhayin mga anak mo. Nahihirapan kasi ako eh. Sa mapagkain, maanak ko ito eh. Maanak ko, hindi tumutulog asawa ko. Hindi ko alam kung siya lang kukuha pangkain. Lalo makulit maanak ko, ganito ganyan, kain ako. Hindi ko matiis na gutom maanak ko. Pangarap ko sana pong mag-aral sila. Kasi lang, nagsabi ko sa mga anak ko, titiis lang na, makaka-araos tayo. Mag-aaral rin kayo. Ay nga problema po. Sana tumutulong sa akin. Nagtitiis lang ako, kaya naghihintay na lang ako. Sabi ko sa mga anak ko, kaya ano na ako magsisipagin ko lahat ang gagawin para mag-aaral tayo. Minsan po, naglilinis ako ng motor, kung meron siyang tao na papalinis sa akin, sumusunod na lang po ako. Binigyan po kanina rin 2 piraso ng pusit. Sinama ko na rin doon sa pugita ko po. Sabi ng mama kanina, yung nakamotor, bubukas yan, maaga ka, baka bukas, may dating kami, tumulong ka para mabigyan kita.
pangarap ko, mag-aral ko sarili ko. Yung sarili ko paghirapan, pag-aaralan yung sarili ko. Hindi. Gusto ko lang mapunta sa mga anak ko. Ginagawa ko, talagang nihulugaw tayo sa parang hinuhulog sa 5 piso na kalis siya. Yung parang laruan lang sa laruan, hinuhulog sa bari-barya. Hiniipong 5 piso, may 2 piso. Siguro masukwenta pa lang po. Binilang ko na po kasi binuksan ko po, 50 pesos pa lang. Ayun lang kaya ko inuhulog tayo, iniipong ko.